Diba? Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga. Ayan, na mga naghahanap buhay ngayon. Ayan, December 1 na. Konting tiis na lamang. Magbabakasyon na yung iba. Oo. Diba na nakakaloka? Kaya wag na tayo masyadong, alam mo yun, wag na natin pairali ng medyo katamaran. Oo nga, kailangan ipahipahinga na natin yung ating mga utak. Gusto ko yung pahinga-pahinga. Hindi, ipahinga natin yung ating mga utak para pagdating ng Pasko. Medyo fresh. Oo, fresh. Relax. Oo. At diba? saka work. Tsaka hindi nyo kailangan pang, alam mo yun, makipagpaligsahan pa sa mga regalong ibibigay ng inyong mga amiga. Tsaka alam mo, Mara, napansin ko, di ba? Banding lang, pwede na. Correct. Pansit canton, tas shot, di ba? Yung mga ganyan. Ang importante, maramdaman natin yung diwa ng Pasko, ang pagbibigayan. Diba? Sa pamamagitan ng Alfonso Light. Oy, baka naman. Oo. Oy. Diba? Diba na nakakaloka? Bakit ba? Yung pagkatapos natin mag-endorse ng pampaganda ng kalusugan. Wala na. Diba? Yung mga, hindi pag may party, diba? Hindi naman mawawala yun. Konting, diba? Occasionally, bakit ba? Hindi kasi ako, Mara, hindi na ako umiinom. Diba? Talaga ba? Oo. Siguro hindi ako naniniwala. Kung mag-milk tea ka nga, Diyos ko, 1 litro. Yun lang. Hindi ako umiinom, pero dumadiabetes naman. Kung baka mag-milk tea ka, 1 litro. Nakakaloka. Pero drink moderately, lalo na kay Mare Kapaskuhan. Correct, diba? Kaliwat kanan ng Christmas party. Oo. Magtira po kayo ng pang-uwi. Or much better na wag na lang kayong uminom kung alam nyo magdadrive kayo ng malayo. Correct. Uminom lang po ng naaayon sa kaya ng kapasidad ninyo. Hindi nyo naman kailangan lagi na Sobra-sobra. Diba Miss Cheryl Cosim? Nakikinig si Miss Cheryl Cosim sa atin. Hello, ng Miss Cheryl. Frontline Pilipinas. Hello po sa iyo, diba? Ayan. Baka sa susunod doon na tayo mapanood. Ay, baka naman. Pwede niyo po kaming ilagay sa loob ng drum habang nagbabalita. Correct, diba? Pwede niyo po kaming isama kay Kalad Karen. Anong gagawin sa atin ni Kalad Karen? Kakalad ka rin. Gusto mo yung habang nagbabalita ka, kinakaladkad ka. Hi! Hello po sa inyong lahat. Siyempre sa pamunuan ng TV5. Hello po sa inyo. Kung magkakaroon tayo ng programa sa TV5, anong title? Baklitas. Siyempre, diba? Dadali natin yung ating bandera mula sa Energy FM. Sa radyo. Siyempre, wawagayway din natin yung ating, alam mo yun, ating mother station. Yes. Diba? Siyempre, pag Baklitas, Energy FM. Diba? At siyempre, pag Energy FM, walang Tita Cora at wala rin Kapitana Sisa. Diba? Ganun yun. Oo. Diba? O ano na? Ano ng chika mo? Hindi, kasi nalulutang ako, Maring. Ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwala na lutang ka nga, Maring. Oo, 4:00 na ako nakatulog, Katniel! Oo nga. Bakit? Grabe Bakit yung naman kayo ginawa niyo ganyan? sa aming ulirata. Oo, diba? Alam mo, ilang araw na kami nagdarasal ni Kapitana Sisa na sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Diba gumaganyan pa kami. Oo, diba? Kasi ilang araw na namin alam na may ganun ngang mga issue. May ganung ganap na. Oo, pero diba? Nanahimik kami. Truth, pero diba? eto na nga, Mara, hindi nanahimik at hindi ito magugustuhan. Nang alin? Siyempre, nitong si Kuya Obet at saka si Chang Ami. Lalo na ni Don Robert. Diba? At saka ni Kathy Amos ng Australia. Ang reyna ng Australia. Oo. Hi, Mare. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Truth, diba? Ayan. Eto nga, Mare, hindi ito magugustuhan ni Kelly din sa Kawit Cavite. Kasi nga, etong mga artista, Mare, na mga premiadong artista, kaliwat kanan din ang kanilang kalungkutan sa social media. Actually nga, Mare. Ayan, sa diba? kanilang mga post. Dahil nga sa paghihiwalay nitong Katniel. Parang lahat apektado, no? Grabe. Oo. Si Meme Vice Ganda, nag-post siya at nakikisimpatya sa lahat ng mga tagahanga ng Katniel. Pero Mare, ang hindi ko kinaya. Ano? Itong si Rufa Gutierrez. Mare, pinost yung video ng Katniel sa Twitter. Halos sa X na yung kumakanta sila. Nagbibideo nagduduet sila. Si Kim Molina, Mare. Diba? Halos, Mare, umiiyak. Joshua Garcia, Angelica Panganiban. Diba? Ang dami. Ivana Alawi. Diba? Yung mga ganon. Sino pa ba? Halos lahat. Si Darren. Hindi mo expected, Mare, diba? Na
ang Katniel fans, ultimo yung kanilang kapwa-artista ay fan din ng kanilang love team. Diba? At hindi bastang artista, mga dekalibre, mga award-winning, mga talented na artista, diba? Kasi mabait daw tong dalawa eh. Sobra. Wala daw attitude sa pagtatrabaho. Diba? Kahit madaling araw mo sila isabak, wala daw silang reklamo. Alam mo, ganyan yata kapag ang artista walang attitude. Naman. Diba? Lalo na pag yung love lalo na pag yung love team walang issue ng ng mga attitude. True. At talagang professional sila sa kanilang craft. Yun yung totoo naman. Panghihinayangan talaga. Diba? Na parang tipong marami pang mga artista din na marami nang nagtapos na hindi pinanghinayangan, diba? Truth. Alam mo kung bakit hindi ako naniniwalang hindi ito magkakabalikan. Ang patunay dyan na madaming pinagdaanan talaga. Annabel Rama and Eddie Gutierrez. Madaming pinagdaanan yan. All throughout. Sumalangit nawa, pero di ba dati pinagsilosan ni hindi. Sino sumalangit? Sumalangit nawa si Miss Elizabeth Ramsey. Pinagsilosan ni Tita Annabel. Mga kabataan days. Pero diba? Look at them now. Silang nagkatuluyan. Correct, diba? Ang dami nilang anak. Ending sila pa rin. Diba yung mga ganong aspeto na sabi ko nga, diba, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Maaring mayroong espasyo lang nahihilingin na break time muna. Yun lang ipatrending natin sa mga Katniel fans. #challenge lang to. Diba? Malay nyo naman yung hayag lang nila na break break time lang pala yun. Diba? Tsaka sana Mare, kung sakali man wag naman sana na hindi na magkabalikan ang Katniel. Sana Mare, wag nang magkalat ng balita kagaya o kaya sulsulan, diba? Hindi, tsaka yung ginawa ng mga fans dati ng Aldab na kesyo may anak daw sa sa isang isla. Humanap tayo ng anong isisisihin. At kumanta ng If We Hold On Together. Wag na po. Hindi naman siguro. Wala namang ganun. Hindi, kasi ang mga fans Gigigil ako sa'yo. ang fans ng Katniel kasi the views and opinion of Tita Cora. yung parang naman na silang kulto, Beb. Bakit naman? Wala namang ganun sa Katniel. Hindi kasi bagets ang bakit ba? Bagets. Marami lang talaga. Pero alam mo yun, mananalig pa rin ako. Mananalig pa rin ako, promise. Kakapit pa rin ako. Diba? Ang daming mga artista talagang nalungkot. Ang daming ang daming nagpahayag nila. Ano ba yung mga iba pang mga Romnick Sarmiento, Mare. Diba? Yung kanilang tatay-tatayan. Diba? Doon sa Too Good to Be True. Halos lahat nalungkot. Talaga nagpahayag siya ng kalungkutan, Mare, dahil nga syempre parang anak niya daw tong dalawa. Correct, diba? Pero Mare, itong hindi ko kinaya. May isang magazine, online magazine na talagang nag-post naman tungkol dito sa dito kay Catherine kung sino daw ang susunod na pwedeng ipares dito. Agad-agad yung iningisip. Ang mga nag dito, Mare, eto nga si James Reid, etong si Jericho Rosales, etong si Donnie Pangilinan at saka etong si Enrique Hill. Sila yung posibleng ipares na sinasabi. James Reid, bakit? Sorry bakit? Parang, di ba pwede namang Alden Richards sa Kilikse may chemistry. Pero hindi mo kakayanin. Nag-comment at tila na excite nga itong si Jericho Rosales na ipares siya kay Catherine. Di ba? Kasi kung titignan mo naman yung personality ni Jericho Rosales. Sorry pag tinignan ko yung personality ni Jericho Rosales, para siyang batang para siyang mas ahead yung age niya. Pero parang Daniel Padilla pa rin yung galawan. Diba? Yung mga kasi si Daniel, diba, ang cool ng galawan niya. Which is ganun din si Jericho. Alam mo, feeling ko, Mari, wala naman na dapat siguro pang ipares kay Catherine. Kasi parang halos lahat naman yata ng artistang lalaki, mapakapuso man o kapamilya, parang laging it's an honor for them na makatrabaho ang isang Catherine Bernardo. At saka Mare, napatunayan naman na ni Catherine. At maging si Daniel Padilla, siguro. Napatunayan ni Catherine na kahit sino ang ipares sa kanya,
mapababae. Si Miss Dali De Leon, pinares nga sa kanya, di ba? Diba? Sa isang, hindi man love team, pero nagkaroon sila ng pelikula, nag-hit. Tama, diba? Si Alden Richard, di ba? Ang taas ng kinita ng pelikula nila. Diba? Diba? Yung ilang taong pamamayagpag ng Katniel, ang taas ng... True. Diba? Wala na kailangan patunayan si Katniel kung sino man ang ipares sa kanya, talagang mabibit-bit niya. Correct. Kasi magaling siyang artista. Diba? Na nakakaloka yan. Diba? Wag na tayong gumawa ng issue pa kasi may pamilya din tong si Jericho Rosales, wag nyo ng ano. Diba? Habang nakikichismis sa atin si Gandang Kara, may pinadala siyang link. Ano? Kasi parang may opinion daw si Sino? Yung isang vlogger na si Makagego. Oo. Lahat naman ito, ang dami naman niya din sinasabi, ang dami niyang opinion. Oo, na kesyo daw pinagpalit nitong si Daniel yung si Catherine sa isang gitarista. Uy, wag naman kayong ganun. Wag nating haluan ng tsaka isa pa, di ba? Totoo kaya ba? Sabihin na nga lang natin na tipong ginagawa nyo ng issue. Diba lahat naman tayo, sige, topic para, alam mo yon, kumita sa ating mga platform, yung mga ganyang aspeto. Pero wag naman din tayo sa aspeto na may resibo ka. Oo, may resibo ka. May resibo kang pwedeng ipakita. Yun lang naman ang labanan dyan eh. Oo. Diba? Tapos kapag nakulang attention mo at idinimanda ka, sorry. Oo. Ganon. Public apology. Tandaan din natin, again, lahat ng mga kagaya nito, lahat ng mga hiwalayan ng mga artista na kagaya nito, mga normal din po silang tao. Nakakatawa naman tong si Jeff Olivero. Sabi niya, bakit daw hindi si Catherine Bernardo at Baron Geisler? Grabe ka naman. Uy, magaling na artista si Baron Geisler. Kaya niyang dalhin si Catherine. Diba? Kayang dalhin ni Catherine si Baron Geisler. Sabi nga sa'yo, walang artista na hindi nagkiklik sa chemistry pag Catherine Bernardo ang Yes. At syempre, sana doon, siguro may mga mapapartner din kay Daniel Padilla na pwede. Kaya lang syempre hahanapin pa rin ng tao yung chemistry ng dalawa. But still, they have to move on. Alam mo, Mare, ang taba talaga ng utak ng mga Pilipino. Correct, diba? Yung negative. Daigpainta lang ka. Oo, yung negative. Daigpainta lang ka. Oo, mataba. Correct. Daig nyo pa yung katabaan ng talangka. Oo. Alam mo, Mare, nakakatuwa nito. Talagang ang taba ng utak nila kasi sabing ganyan, mukhang magbabalikan pa daw. Kasi hindi pa daw nakikita ni Catherine yung sulat sa ilalim ng ref. Sa Gandang Kara, yun, di ba? The House of Us. Sa Gandang Kara, umaasa. Dahil di ba, nag-away din sila sa The House of Us. Nung naglinis lang ng bahay si Catherine, nung pag-alis ng ref, nandun yung sulat. Kaya nga, di ba, halos lahat ngayon ng panawagan ngayon kay Catherine. Catherine, hilain mo yung ref, andun yung sulat. Ay, nako, Mare, nakakalungkot talaga. Oo. Pero kagaya ng ilang naghihiwalay, try din natin mag-move on. Correct, diba? Kung hindi na talaga kaya nila, sila nga, diba? Sumuko sila. Sumuko din naman tayo. Hindi yung tipong pangungunahan natin kung magkakabalikan sila, it's up to them. Oo. Kasi buhay pa rin nila yan. Hindi yung ididikta natin na magkabalikan kayo kasi mas bagay kayo, hindi bagay si ganito, wag natin supportahan si ganito. Wag naman po ganun. At saka, sa mga sa mga influencer ingat-ingat sa mga pinopost natin mga paninira. Correct. Kasi alam mo yun, may mga iniingat. Katulad nito si Sian Gasa, 'di ba? Nabubuhay na naman siya, dami na naman niyang kuda, 'di ba? Diba? Nanahimik ka na naman na ng ilang buwan. Pwede naman tumahimik na din for the rest of, alam mo yon, eternity. Ang sarap daw kasi, sabi yata nila, parang ang sarap pagpiesta ng buhay na may buhay. Bakit? Sa buhay mo ba, inaayos mo? Yun na nga. Diba? Bago natin panghimasukan yung buhay ng iba, Mare, diba? Ayusin natin yung sarili natin buhay dahil may kanya-kanya din naman tayong problema. Correct. But anyway, Mare, ayan. Yan muna yung chika natin for the rest of this week. Correct. At OT tayo. OT tayo. Bonggang OT. Ito ay special episode para sa Katniel. Bilang mga fanatics ng Katniel. Ayan. Dahil talaga nga naman, wala naman sigurong tao na nanonood sa atin at nakikinig ngayon na hindi sumakit ang dibdib sa balitang ito. Correct. Diba? At nakikiisa po kami sa inyo pong pagdadalamhati. Correct. Tandaan nyo, solid Katniel. Diba? Anyways, ayan. Diyan po natatapos ang ating unang chikahan. Even si Papa Jackson Katniel fan din diba? pala. Si Gandang Kara. Oo. Diba? Actually, sila ngayong ina-idolize nila, di ba yung kaswitan?
Diba? Alam niyo na kung bakit lagi silang sweet. Dahil sa Katniel. Oo. Diba? Huwag susundan yung Oy, hindi. Promise. Itatali natin sila. Ibibig-kiss natin. Nag-aaway lang naman yung dalawang yun. Pero alam mo yun. Too much information. Ay, hindi na. Ang dami ko na naman sinasabi. Diba? Anyways, maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo on a Friday, December 1 po. First Friday of the month. Wag po natin kakalimutan magsimba. Alam mo yun, magpasalamat sa mga biyayang ating tinanggap. At syempre dahil papatapos na ang taon, pasalamat tayo sa mga nangyari. At sa mga kung hindi man nangyari, pagpasalamat pa rin natin kasi may mga natutunan tayo doon, diba? Kagaya nga ng sinabi ko kanina off there, diba? Oo. Na ibibigay ni Lord kahit na hindi mo hinihingi. Tama, diba? Basta't maghintay ka lamang. Correct. Parang sa tagay yan diba? Huwag ka masyadong atat sa tagay. Antayin mo. Maghintay ka lamang. Anyways, muli ba ako sa Kapitana Sisa? At ako naman yung Tita Cora. At ano pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!